Ako si Clarice, simple lang ang buhay ko. Scholar sa isang pamantasan sa Maynila, nakatira sa dorm kasama ng ilang kaklase, at abala sa pangarap kong maging guro balang araw. Hindi ako sanay sa mga komplikadong bagay, pero hindi ko akalaing isang araw makikilala ko si Adrian, ang lalaking magpapatibok ng puso ko. Naalala ko pa ang unang araw na nag-cruise ang landas namin. Late ako noon sa klase dahil bumaha sa lugar namin. Pagdating ko sa silid, halos puno na ang mga upuan. Doon ko siya nakita, nasa dulo, nakaupo ng mag-isa at nakatingin sa bintana. May espasyo pa sa tabi niya, kaya't wala na akong ibang choice kundi doon umupo. "Hi, dito ka na lang," nakangiti niyang sabi. Ngumiti lang ako at mahina akong tumango. May kung anong init na damaloy sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod sa pagtakbo, papasok o dahil sa titig ng mga mata niyang tila ba, nakikita ang buo kong pagkatao. Simula noon, hindi na natapos ang kwento namin. Lagi niya akong tinutulungan sa mga assignment, sinasabayan sa pag-uwi, at minsan kahit hindi ko sabihin, alam na niyang may problema, ako mabait, siya maalalahanin, at higit sa lahat, totoo naging mabilis ang lahat. Isang buwan lang naging opisyal na kami, naging inspirasyon ko, siya sa lahat ng bagay. Lahat ng pangarap ko, mas lalo kong ginustong abutin dahil siya ang kasama kong nangangarap. Pero habang ikinukwento ko ito ngayon, ramdam ko ang kirot sa dibdib ko. Dahil sa likod ng lahat ng matatamis na alaala naming iyon may kasalanan, akong ginawa na hanggang ngayon ay pasan ko at iyon ang simula ng lahat. Magaan at masaya ang mga unang buwan namin ni Adrian. Siya ang tipo ng boyfriend na hindi ko kailanman pinangarap, pero dumating mas mabait, mas matiyaga, mas higit pa sa inaakala ko. Sa bawat araw na kasama ko siya, lalo akong nakatitiyak na siya na ang taong kaya kong mahalin habang buhay. Ngunit siguro nga kahit gaano katibay ang pundasyon, may darating na unos na susubok dumating si Marcos sa buhay ko. Hindi naman siya bago, kaklase ko na rin siya noon pa, pero hindi kami ganon kalapit. Tahimik siya palatawa minsan, pero hindi mapansin hanggang sa nagkaroon kami ng group project at pareho. Kaming na-assign na magkasama Flores. Ako na sa research part para hindi ka mahirapan. Sabi niya minsan, nagplaplano kami. "Salamat Marco, pero kaya ko naman, alam ko. Pero gusto kong tulungan ka." Hindi ko yun gaanong pinansin. Ang alam ko lang mas madali ang project dahil kasama siya. Pero habang tumatagal, napapansin ko ang pagiging masyado niyang mabait, lalo na sa akin. Lagi siyang may baong pagkain at biglang inaalok ako. Lagi siyang nag-aalok na ihatid ako, kahit hindi naman niya direksyon sa una. Inosente lang ang lahat, kaibigan lang. Pero isang gabi nagkayayaan ang buong klase na mag-inuman para mag-celebrate. Matapos ang finals, si Adrian ay hindi nakadalaw dahil may trabaho siyang part-time. Ako pinilit nilang sumama, isang gabi lang naman. Sabi nila doon, kung naramdaman ang unang panginginig ng tukso Flores, "Relax ka lang, akong bahala sa'yo." Bulong ni Marco habang inabot niya sa akin ang baso. Nasa tono ng boses niya ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. At sa bawat tagay parang lumalabo ang paningin ko. Lumalakas ang tawa ko, nawawala ang kontrol. Ang huling naalala ko, nakatingin ako kay Marco. At siya nakatingin din sa akin masyadong matagal. Masyadong malapit. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko iniwas ang mukha ko. Basta ang alam ko, dumampi ang labi niya sa labi ko. At doon nagsimula ang kasalanan ko. Sa pagmulat ng mga mata ko kinabukasan, parang binagsakan ako ng napakabigat na bato. Masakit ang ulo ko, tuyo ang lalamunan, at higit sa lahat, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nangyari kagabi, ang halik. Hindi ko alam kung paano ko hinayaan yon. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng pagmamahal ko kay Adrian, nagawa kong ipikit ang mga mata ko at tanggapin ang isang bagay na hindi kailanman dapat mangyari. Nagpalingga-lingga ako sa paligid, nasa sofa, ako ng kaklase namin. Marami kaming natulog doon matapos ang inuman. Lahat ay mahimbing pa. At doon ko nakita si Marco nakaupo sa tabi, nakatitig sa akin na para bang may inaasahan. "Hoy Flores," mahinang sambit niya. "Wag Marco," mabilis kong sagot. Halos pabulong kalilimutan natin ang nangyari. "Pero Clarice, please," tumayo ako. Agad at umuwi ng halos manginig ang tuhod buong biyahe. Inisip ko si Adrian. Paano kung nalaman niya? Paano kung makita niya sa mga mata ko ang kasalanan ko? At nang makita ko siya kinahapunan, dumating siya sa dorm para ihatid ako ng pagkain. Doon, ko naramdaman ang pinakamasakit. Na bagay ngumiti siya sa akin, puno ng pagmamahal, walang bahid ng pagdududa. "Na-miss kita Clarice," sabi niya, habang inaabot ang minor na pagkain luto ng mama ko, favorite mo. Hindi ko napigil ang maluha, ang kabaitan niya, ang tiwala niya. Lahat iyon ay tila isang kutsilyong bumabaon sa dibdib. Kung mula noon naging impyerno ang konsensya ko, araw-araw tinitingnan ko si Adrian
at iniisip ko ang pagkakamali ko araw-araw. Sinusubukan kong kalimutan ang halik na iyon, pero kahit anong gawin ko bumabalik sa isip ko. At sa tuwing nakikita ko si Marcos sa klase, lalo lang akong nadudurog. Alam kong may kasalanan, akong hindi basta matatakpan. At alam kong darating ang araw na kailangan kong aminin ito kay Adrian, at iyon ang kinatatakutan ko.